Sa mundo na kung saan sagana ang pagkain, may mga Pilipinong nakakayanang kumain ng mga tira-tirang pagkain na galing sa basurahan. Tinatawag itong pagpag. Mga pagkaing tira at nasa basurahan. Hinugasan, muling niluto, at inihain ulit. Isa itong masakit na larawan ng matinding kahirapan na nakatago sa likod ng ngiti ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Bumisita kami sa puso ng Tondo, Maynila, sa Happy Land, isang lugar na taliwas sa pangalan nito, kung saan ang basura ay ginagawang kabuhayan at ang gutom ay nilalabanan ng pag-asa. At dito, nakilala namin ang pamilya ni Baby po. Nanay, baby, ito po. At si tatay, siya po ang inyong asawa. Tay, ano pangalan niyo po? Toto, Tatay Toto. Saan po tayo mapunta ngayon? puntang top. Sa Top Avenue. Oo. Doon yung ruta ko eh. Doon po ang kuhaan talaga. Pagpag. Oo. Inasal. Okay lang na sama ako doon? Oh, sige po. Ma-vlog tayo, okay lang. Ano start na tayo? Alis na tayo? Tara po. Anong oras po ba ang ang talagang pagkuhan? Paglabas doon, alas 9. Alas 9. Sakto yung pagdating natin doon, alas 9 na. Oo. So yun na mga kapapi, punta na po kami doon sa kuhaan po ng mga pagpag. Doon sa may Top Avenue, no tay? Ako. Sa may Inasal daw po mga kapapi. Kaya na maglalakbay lang po kami. Mga gaano po kalayo po tay? Yung Pag yung hindi matraffic, mabilis lang din naman pag hindi matraffic siguro. Mabilis din naman. Wala pa kalating oras. wala pang kalahati. Kaya mga Pag kapapi. hindi matraffic, pero kung matraffic yun, matagal-tagal. Oo. Tagal, dahil medyo malayo rin kasi yun eh. Gantong oras po talaga kayo nangunguha ng ganitong pagpag? oras, maalis kami, alas 8. Opo. Minsan kasi dati, maaga kami umaalis. Oo. Pagdating doon, matagal nung labas yung basura. Antayin pa namin. Yung maganda yung pagdating namin doon, nasa labas na agad. Opo. Ito po yung inyong panganay. Ayun na. Mati. Kamusta ka naman? Ano pangalan mo? Nicole po. Nicole, mga kapapi. Ilan taong ka na, Nicole? 11 po, mag-12. 12 ka na. Gano'n ka nakakatagal sumasama kila mama sa pagkuha ng pagpag? Hindi mo na mabilang. Oo. Okay ka lang? Oo, sanay ka na, ano? Ito po yung Road 10, di ba, Tay? Oo. May marami akong nababalitaan po rito na maraming nadudukutan. So yun na mga kapapi yung Ayan mga kapapi yung inasal po kaya Toto. Ito po. Ayan yung kinukunan po nila, tapos katabi po ay Kenny Rogers. Lapit na tayo mga kapapi. Isang U-turn na lang po tayo. Ayusin po muna. Oh, ito na pala. Kala ko, naiwanan na ako ng basura eh. Ito na po yun, ito na. Ayun oh. Ang dami.
Ayun, diretso kalakal na yan, Nay. Lalagyan namin ng pagpag. Ayan. Paano mo pipilihan yan, Nay? Pagka medyo buo pa. Sama-sama yan sila tapos pagdating sa bahay, Oo. saka ko na siya i-separate, iwalay ang laman. Oo. Kuha ko rin yung sili, kalamansi. Sili, kalamansi, kinukuha mo rin? Ang ano nila. Pag nag-order kasi sa akin ng prito, Oo. humihingi sila sa akin ng toyo, kalamansi. Ito, dami ng kalakalit. Kilo kayo tayo sa gabi. Tayo isang gabi. Wala pa, ano yan, mabigat din naman pag sama-sama ka, so hiwalay-hiwalay pa kasi yung pagdating ko. Oo. Isipirit pa tuwing umaga. Gusto mo na itulungan kita? Para mabilis tayo? Okay lang po. Ha? Ano ba yung hindi mapapakinabangan dyan? Ano ba ito? Malamig siya, mga kapapi. Ito, Ayan. ang laki nito. Oh. Tulad yan, ganyan. Oo. 50 ang order yan. Ano yan? 50 ito. 8 piraso. Oo. 8 piraso. Laki pa niya, oh. Ito, oh. Okay pa to. Oh. Oh, ito, mga ganito, pang-asa na to. Piraso na. Oh, yung mga ganito, mga kapapi, oh. Kapapi, tulungan natin si nanay para, ano ba, na ngayong gabi, ikutuwang siya sa pagpagpag, di ba? Kadalasan ay adobo. Anong pinakamabili? Baka kumain ka ng mga inasal kagabi o kanina, umaga, ngayong gabi, nandito na siya. Yan. Ito po ang pagpag. Yan na, yung mga naibo mong pang-aso na yan. Magkano yung sa plastic na ganito? Kasi binibigyan niya akong 30. Pag wala siyang pera, sabihin niya sa akin, utang muna. 30, isang buong plastic na to. 30. Pag nagsahod na daw siya niya bayaran, Oo. Yan, wala na po yan. wala na. Panibago na. Panibago tayo. Ito na Ito. Ito, laki oh. Ayan oh. Mga babi oh. Ito na, 50 pa to. Oh, grabe oh. 50 po. Bukas natin malalaman, mga kababi, ano itsura nung 50 ko na sinasabi ni Nanay Baby. Ay, grabe. Hindi alintana kay Nanay Baby yung yung sitwasyon. Kasi makikita niyo mga kababi, maraming mga insekto dito sa paligid. Yung gilid lang tayo ng kalsada, mga kababi. Kaya tinawag nila to sa iba. Tawag nila dito. Tapos na isa. Opo. Pagdating sa akin, kahit sa akin. Oo, grabe. Kaya marami kang marirealize mga kababi na yung sa pagsasayang ba ng pagkain. Manay, yung iba, dala rin ng kahirapan. Kaya ganun, di ba? Minsan ba na naisip ko na pagpag na naman, hindi na ba matatapos tong pagpag na to? Kasi mga kapapi ang pagpagpag mga kapapi ay matagal na ho. Matagal na yan. Bata pa ho ako meron ng pagpag. Batchoy yung tawagin nila sa kapig. Batchoy. Batchoy na ako. Na minsan pa naisip ko na ito na naman tayo. Dito na. Ayan, anak ko, pangatay. Pag walang namin pagpag, pagpag na naman. Pagpag naman sa gabi, pagpag na naman yung tawali. Sabi ko wala anong oras na tayo maka-isa? Yung panangalian yan namin, alas 2, alas 3 ng hapon. Okay na, Nay? Okay lang.
Okay na, tapos na? Ay, grabe. Tapos na. Nakailang sako tayo, Nay? Dalawa na mo. Yan ang bukas. Ay, grabe, Tay! Baong ano to? Anong lasa niyan? Sarap din. Ha? Sarap din. Kinain mo? Ito kasi hakot ko dun sa likod yung pumunta lalaki kanina. Oo. Lagi naman to bago. Kinagat mo yan? Yan. Oh, grabe! Kahit sa inasal. Tumra ako eh. Hindi ba nag-order ako ng pancit canton kanina? Kumain ba kayo? Ayan o, yung mga yan o. Ay, mga bata. Hindi pa ako nakain. Ay, grabe mga kapapi, rekta na ho. Yung marami-rami na rin yan. Marami-rami na ho. Minsan nga mayroon pa dalawang sako yan eh. Oo. Ay, grabe, parang ano, bagong luto no, Tay? Ayaw, gusto ko lang tuyo. Oo. Gusto ko yung basa. Pati yung sinasal ko lang din eh. Oo. Pag may nagpipila ako kung nakakita akong tuyo, nakain ko na yan. So, ngayon po ay maghahakot na tayo. Ano na tayo, pauwi na tayo. Pauwi na po tayo. Ito po yung mga dadali natin. Ito. Ay, so, ano, kumusta? Ilang kinay lang bili mong bigas? Report, isasahin ko ako. At report? Hindi pa, ano, ginawa mo isang kilo. Okay na yan, bukas na manulit. Ito mga kapapi yung bigas ni tatay, oh. Sasahin ako, tapos magluluto ako ng ano. Wala namin ng pagpag. Oo nga, pagpag ang lulutuin nilang ulam. Ulam din nila, pagpag. Ay, Ano yung kuya tanghalian po? Hindi ako una na. Ay, hapunan po. Ngayon, 12 na. Ito lang pakain yung mga bata eh. Hindi nagluluto ako. Ano lulutuin mo kuya? Minsan kasi may kanin kami na galing sa inasal. opo. Kaya pagdating namin dito, ulam na lang lulutuin ko. Ulam na lang. Ito galing naman po sa kina Roger Farina. Ah, ito yung Binigay ano. ng manager yan. Nagbibigay naman talaga yan. Yung mga tinapay. Yung karoon nila ng ano. Minsan kasi may kanin kami na galing sa inasal. Opo. Kaya pagdating namin dito, ulam na lang lulutuin ko. Ulam na lang. Ito galing naman po sa kina Roger Farina. Ah, ito yung Binigay ano. ng manager yan. Nagbibigay naman talaga yan. Yung mga tinapay. Yung karoon nila ng ano. Kung saan galing ito, binigay sa mga bata. Kina Roger eh. Ito kuya mga hindi pa nagalaw. Hindi pa, galing po yan sa loob. Mga muffin. Mga muffin. Yung mapping tawag, ginalaga lang sa plastic. Oh, mga kapapi, oh. Mga muffin. Yan, parang hindi Galing. nagalaw. Galing siya kay Roger. Binigay sa Rogers. Pakita natin kung paano sila magluto ng hapunan bago tayo tumuloy. Mga kapapi. Kaya na mga kababi, pauwi na kami kasama ang buong team. At babalik kami mamayang umaga. Kasi ito po yung gabi na pagkuha nila ng mga pagpag. At bukas naman daw po ang kanilang paglilinis, pagtitimpla, at ang pagbibenta ng pagpag. Eh na, ikaw, anong na-realize mo, Elit? Ito napaka-kakaibang senaryo na nakita ko dito sa sitwasyon ngayon na ngayon ko lang naranasan. Actually, medyo emotional ako kanina. Kasi, nakita mo yung kung ano meron sila. Hindi ko na-expect na magiging emotional ako, pero ito yung reality. Sa
misconception ng mga Pilipino. Tamad yung ganito. Sorry. Tamad yung ganitong kasi sila, tamad sila, ganyan kaya nandito lang sila. Pero sa totoo lang, ginagawa nila to for survival. Para mabuhay araw-araw. Kasi nakita ko sila, masipag sila pati. Like morning pa lang. Sorry. Morning pa lang, naglilinis na sila, gumigising sila ng umaga para magluto. Hinuhugasan nila yung mga pagpag. Then, lulutuin nila, tapos ibibenta nila. Tapos sa gabi naman, kasama yung mga anak nila. Lahat kumpleto, pero maghahanap sila ng pagpag ulit. Another day na naman, maghahanap pa naman sila ng mabebenta. Nakita ko sa kamay ni Ate Baby kanina, medyo magaspang yung kamay niya. Si Kuya, yung asawa ni Ate Baby, may sugat. So makikita mo yung realidad dito na hindi sila tamad. Ginagawa nila to para mabuhay. Mga kapapi, dito na kami ulit kila Nanay Baby. Good morning sa ating lahat at makita natin yung kanyang paglilinis. Asan po si Tatay, Toto? Andyan, time check tayo mga papi, 7:22. Ayun na, may mga sili pa. Ayun na mga sili. Ayan na yung pinilian gabi. Oo, ito na yung pinilihan natin. Pinagsama nyo na. Yung Kenny Roger. Sama-sama na siya. Oo. Tsaka yung inasal, mga kabapi. Dami rin ito. Oo. Kung titingnan natin, mga kababi, para sa ating mga karaniwan na mga tipikal na kababayan natin. Buhos ni nanay kanina ng tubig. So, para sa atin, yung ganyan na itsura, parang wala na po di ba? Pero sa kanila, ayan, lilinisin nila. At muling papakinabangan. Nanay, ito po yung mga 30. May mga balat-balat siya, Ito naman, dito po. 50. Oo, yung malalaki at saka may mga laman-laman ba. So, ito po ay ilang banlaw po yan? Ilang banlaw. Pangalawa. Hanggang sa wala ka nang maano ng chicken. Oo, kasi mga kabapi, kumatas na po yung mantika Ayan, kita niyo po. Sa pangatlo, meron pa rin po bang katas? Meron pa rin. Hindi talaga maano. So, hindi pa rin natin nasisigurado kung talagang malinis. Kasi may katas pa rin siya ng mantika Kaya ito yung sinasabing pag walang kasiguradan kung malinis yung Kaya po ay paghihimay-himay na. Oo. tanggalin sa sa buto yung laman. Kahirap po siya pinilian. Ganon din siya kahirap. Mas doble ang hirap sa paglilinis. Kasi yung mga ganyan nakasiksik yung mga Thank you.
ano, sili. Talaga lahat siya. Ito po ay pangalawa, nanay. Hindi na siya katulad ng dati na may chicken oil. Opo. Bawasan na. So yun mga kapapi, ito na po yung time na magmamarinate si Nanay Baby. Ayan na po. Asin. Ano po? Tapos si Tatay Toto. Ayan na po, hinahanda na po yung lutuan. Kahoy po ayan o. Nay, Kahoy yung gamit. saan nyo na kukuha yan? Mga kahoy. Yung binibigay rin sa akin ito, nag-ayos ng bahay. Mga iba binigay sa akin, panggato. Oo. So yun mga kapapi. Ito po, nalagyan na ng pampalasa ni Nanay Baby. Ano sunod po dyan, Nay? Rito na. Rekta na po yan. Direct na sa Oo. Itong vlog na ito, mga kapapi, ay hindi lang siya charity. Ito po ay eye-opener sa ating lahat, mga kapapi. Lalo na sa mga kababayan natin na yun nga, hindi alam yung ganito. Marami kayong marirealize sa vlog na ito, mga kapapi. Kanina, may mga tinanong rin ako mga kababayan natin na paano kapag pinaalis sila rito, ba? Anong gagawin nila? Sabi naman nila, wala naman silang ibang hangad. Pero sana, i-relocate sila sa maayos. Yung merong hospital, merong paaralan. Kasi sabi ni Nanay Baby, may nirelocate po dito, di ba Nay? Pero bumalik ulit. Kasi nga, nirelocate sila mga kapapi sa malayo. Yung hanap buhay nila, hirap sila sa hanap buhay. Mga kapapi. Kumbaga siguro, yung sistema dapat baguhin. No? Yun lang naman ang sa amin mga kapapi. Yun, tuloy-tuloy lang tayo, no? Mga kapapi. Sa pag-vlog tungkol dito sa alright. Ano po, ito naman yung mga tig 50, ano po Nay? sa 50 pesos. May tanong ko lang ho, hindi ho ba kayo nagkakasakit pagka ang ulam na yung pagkain? Hindi naman. Sa tagal na namin ganito, halos almusal, tanghalian, ganyan ang ulam namin. Opo. Hindi naman. Almusal, tanghalian at gabihan. Oo. Ay na talagang ng pagkain. Opo. Ulam namin sa araw-araw. Opo. Alam niyo mga papi, medyo sa ganitong tagpo, medyo nasasaktan ho ako. Kakain yung anak ko kapag kahit magluto pa ng ibang ulam para maiba naman. Ayaw, mas pipiliin pa talaga nila yung chicken o kay Inday. Order din sa akin. Pag talaga yung gusto nila. Opo. Ngayon na sa mga ganitong tagpo, mga papi, Kaya yun ito nga, inasal. sabi ko nga medyo masakit para sa akin. At sa inyo rin na mga nanonood, alam ko, parehas tayo ng nararamdaman. Kasi, hindi naman natin deserve ito. Tayo bilang mga Pilipino, siyempre, tayo talagang mapagtiis tayo. Di ba? Pero yung ganito, mga papi na sitwasyon, hindi na to normal. Di ba? Parang, alam mo yun, parang sagad na ho yung ganitong pagtitiis ng mga kababayan natin. Hindi natin deserve kumain ng pera. Hindi natin deserve na pulutin yung mga pera ng iba. Tapos kakainin natin. Di ba? Napakasakit ang ganitong sitwasyon. Hindi normal ito. Madagdag. May dadagdag. Madagdag ko lang po. Yung sinabi mo, hindi ito normal. Hindi na ito makatapos. So, Walang may deserve ng ganito. Itong sitwasyon nila, andito na sila. Dahil sa pagiging resilience or kumbaga matiisan na ng mga Pilipino.
ito, ginagawa nila. Pero hindi na siya katanggap-tanggap. No. Sa totoo lang mga kapapi, ito tinitingnan ko. Parang hindi totoo na itong mga pagkain na to, kakainin pa nila. Masakit. Grabe na, nagiging emotion. Pag nito, nagiging emotion, sorry po. Nakakagalit na. Sa totoo lang, nakakadurog ng puso. Nakakalungkot. Nakakagalit. Kasi walang may deserve nito. Sila, ang difference lang natin sa kanila mga kapapi tayo, mas meron tayo. Kapasidad, sabi natin may mas pera tayo, may oportunidad tayo. Sila, tao rin sila, mababay din sila. Ang difference lang natin, papi. Salat sila sa lahat. Sa lahat. Sa hospital, yung nanay niya, yung baby niya may sakit. Nakasakit lang. So, nakakagalit. Sana po, through this vlog, di ba, papi? Maging eye-opener talaga, no? Yun Ay, talaga. opener. Ito mga kapapi, matagal na to eh. Matagal na may mga vlog na ganito. As in, dekada na ho, mga kapapi. Pero sa henerasyon namin, naabutan pa namin ito. Na ganun pa rin. Sana magkaroon ng magandang sistema para sa mga kababayan natin, ng mga nasa ganitong sitwasyon. Magandang sistema, magandang plano, o may sa katuparan yung mga magagandang plano para sa mga kababayan natin na nasa ganitong sitwasyon. Kasi napakasakit na kapag makita mo sila nagtitiis ng ganito. Hindi sila masasamang tao. Masisipag sila, mga kapapi. Kung inisipin mo, diskarte, meron sila. Kasipagan, meron sila. Pero yung salat sila, mga kapapi, sa kaalaman, sa edukasyon, sa oportunidad, at higit sa lahat, sa palagay ko, mga kapapi, yung sa pagpapahalaga. Sila po yung mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan, na para bang yung iba nagbubulag-bulagan. Hindi tayo magbulag-bulagan, mga kapapi, sa mga ganitong kababayan natin. Kasi kawawa po. So yun lang, pasensya nyo na kung medyo kami, medyo emotional kami dalawa kasi ito po yung unang vlog namin na grabe, diba? Kumbaga sa atin, papi, isang araw lang to or dalawang araw. Sa kanila, ito yung buhay nila. Ito yung realidad ng buhay nila. So, walang may deserve nito mga papi. So, sana, hindi ko alam kung ano, pero sana magbago ito. Magbago. Sana magbago. So yun na mga kapapi, time check tayo. 9:25 na po ng umaga. At magkano na po kayo, Nay? Naka 1:30 na. 1:30. Simula tayong magluto ng alas 7. Naglinis. Naglinis. Tapos nagmarinade alas 7 po ng umaga. At nagprito na po mga kapapi. At habang nagpiprito sila, ni Tatay Toto, mga kapapi, mga tumadaan, mga suki na rin sila mga kapapi. At kusang bumibili mga kapapi. Pero pagka ano po na dito nyo din-display. Display ko lang. Dito, ayan may stainless sila. Pero naka-plastic na. Naka-plastic na siya. Oo. Ito po, ano po ito, naka-reserve? Ito yung reserve na 50. 50 pesos po yan. Ito na, may ricado na. Yun o. Toyo, kalamansi, sili. Okay. Ayun nanay, okay lang makita ko yung loob ng bahay nyo. Oo. Para makita ko yung sitwasyon. Maliit lang yung aming bahay, pinagkakasya lang namin. Opo. Bali, pag umaga na lang si... Dito sa loob, Ito yung
higaan namin dito kami lahat. Ay, So, grabe. si Nicole tsaka si Vince doon sa dulo. Opo. Ako tsaka yung baby, si Kay tsaka yung papa niya dito na. Ganyan lang. Pag umaga na si Toto, Opo. pag malapit na akong magising, Oo. siya naman yung mahiga kasi nakaupo lang talaga siya. Ah, okay. Dati itong kwarto ni Nicole, Opo. pag maulan, pasok yung tubig, basa Oo. siya. Mm. Kaya dito na kami lahat sa baba, gamit na lang namin yung taas. Opo, bali nandyan na rin yung mga gamit nyo, mga damit-damit. Oo. Tapos, Ayan. dito na, rekta, higaan na po, Kaya ano? na, pagdating galing sa pangangalakal, kanya-kanya na sila pwesto sa higaan. Opo. Tapos yung papa nila, pagtapos luto sa hapon, saka ulit matutulog. Mm-mm. Kami lahat, kaya na kami lahat, yung gawa namin yung gabi namin, nagawa namin sa araw, hapon mga laon na 2:00. Opo. Yun ang tulog namin, ang gising namin 6:00 na. Oo. Prepare na naman ulit pang pupunta sa pangangalakal. Oo. Mga lakal at pagpagpag na po. Si baby, sarap ng tulog, oh. Ganyan siya. Sarap ng tulog ng bata, mga Mamaya kapatid. pang gising niya, mga 11:00, 12:00. Mm. So yun, Nay, tawag dito may mga ilan lang po akong katanungan. Siguro dito na lang po ako, no? Oo. Kaya po. Opo, kaya po yan. Oo. Ayun na, Nay, tawag dito, si mga anak niyo po, paano sila nakakapag-aral? Ano po, yung dahil dalawa pa lang naman sila na nakaraang pasukan. Hindi katulad ngayon, 3 na sila. Opo. Itong si Kayo papasok. Mm. Ngayon pasukan kami, doble ang puyat kasi sa gabi, mga ngalakal. Opo. Tapos pagdating ng 4:30, gigisingin yung mga bata para mag-prepare naman ng pag-aaral. Mm-mm. Ganun lang, kasama sa hirap buhay. Opo. Para lang makapag-aral. Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanila dalawa kasi may mga isip na rin sila. Mag-aral kayo kasi yan lang ang maibigay namin sa iyo. Alam nyo naman yung buhay natin, ang trabaho natin. Pero wag natin ikaya yung paghahanap buhay natin kasi marangal naman yan. Ang Opo. gusto ko lang naman sa kanila, maging inspirasyon nila to sa kanila yung gantong hirap ng buhay namin. Mag-aral sila para kahit papaano Mm-mm. maabot nila yung pangarap nila. Kasi may mga pangarap din naman sila kung anong gusto Oo. nila sa buhay nila. Oh, Nicole, naririnig mo si Mama? No. Naririnig mo? No. Oh, ayan na, Nicole. Tawag dito, ano bang pangarap mo sa buhay? Tapos lang po ng pag-aaral. Magtapos ng pag-aaral. Bakit? Kaya po matulungan sila mama. Oo, para matulungan. Nakita kita kagabi. Nagkuha tayo, kasama ka, di ba? Pagpag. Kapag ayun na naman yung oras ng pagkuha ng pagpag. Minsan, ano nararamdaman mo? Lang po, tiis lang po sa pag-aalaga ng bata. Eh sila Mama, pag nakikita mong nagkakalkal ng mga basura doon, ikaw, anong naiisip mo noon? Na lang po, parang natitiis na lang po. Oo, nakikita. Nahihiya nga daw siya sa mga klase niya. Kasi Nahiya ka sa mga minsan klase pag mo. papasok siya sa school, Mm. baon niya yung pagpag. Oo. Sabi niya nga sa akin, hindi ako nakatikim ng pagpag. Sabi ko, bakit? Iningi ng mga kaklase ko, pinalit nila yung ulam nila sa Pinagpalit pa. Palit. Oo. Kaya sabi niya, ayoko na magbaon ng pagpag kasi nahihiya ako sa school. Nahihiya siya. Kumbaga parang, ay, umiyak si Ano siya kasi, Oo. naano rin kasi yan siya kasi parang nabuli sa school dahil sa ganyang pagkain. Oo. Parang nagkaroon siya ng bully. Halos 2 linggo. 2 linggo siya hindi pumasok. Nakiusap ako sa teacher, kinausap ko yung teacher na bakit kasi ganun na dapat sila yung teacher. Baliwanag din nila kasi yun lang ang hanap buhay namin. Ayun lang yung kaya. Sabi ko hindi naman na araw-araw ganun kasi nagluluto rin naman ako ng bibili ako ng isda. Opo. Kukuha ako ng lingguhan na bayaran ng gusto nila, request sila ng manok o kaya baboy. Sige, mangungutang ako lingguhan naman ang bayad. Para ipunan. Talagang nakasanayan na nila yung pagkain ng pagkain. Kaya sabi ko nga sa kanila, wag lagi. Pwede naman kumain pero wag lagi. Kasi ayun, nahihiya siya. Yabe. Nahihiya siya. Oo. Minsan pagkakain siya dito na lang siya sa loob, ayaw niya dyan sa labas kasi tinitingnan siya kasi nakikita rin naman siya ng mga klase niya. Kaya sabi ko sa kanya, hayaan mo sila kung anong sabihin sa iyo, malinis naman yung kinakain mo.
Eh sila, maswerte sila, mayroon sila eh. Tayo wala eh. Ganyan talagang hanap buhay natin. Alam niyo mga papi, napakasakit na yung dadaanan ito, mag-anak na ito. Isa sa mga masakit ito. Dahil nga sa kahirapan, nabubuli pa. Diba? Isa sa, ito, nakakadurog ng puso ko. Na sana, yung sa mga nakapanood nito, hindi natin sila masisi, mga papi, na nagpapagpag sila eh. Kasi wala naman din silang choice, diba? Marangal naman yung ginagawa nila, sipag sila. Sadyang may mga dapat lang baguhin sa sistema. Dahil sabi nga nila, nirelocate sila sa liblib na lugar. Wala yung hanap buhay nila. Kaya bumabalik sila rito. Ilang sa akin na Nicole, darating din ang araw, makakahon kayo sa hirap, ha? Ano ba yung pangarap mo? Bago mag-aral, tapos tulungan ko po sila na Ano yung gustong matapos na pag-aaral? Anong gusto mong maging? hindi nga naman po doktor para kapag may sakit sa kanila. Pag may sakit sila, kagaya niya, yung kapatid niya, mga papi, may sakit din. Durog yung puso ko, mga kapapi, kagabi pa. Halos hindi ko nga rin gusto ko takalain eh. Na may mga ganito pala, mga kababayan natin. Akala ko ho, kasi matagal na yung istorya nito, mga kapapi. Na hanggang ngayon, meron pa rin palang mga nagpapagpag. Nay, kung bibigyan kayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos, bukod sa pagpapagpag, may naisip pa po ba kayong pagkakakitaan? Ang inano ko talaga nun sa, sabi ko din sa asawa, pag itong magsimula ng pasukan, siya tuloy pa rin siya sa pangunawa ng pagpag. Ako magpupunta. Kasi siyempre mahirap na yung tulad yung pamagkapasukan na iwan ko na yung mga anak ko kasi puyat, hindi pwedeng magpuyat kasi doon sila nagkakaroon ng absent sa school kasi hindi nila kaya mag-isang madaling araw. Ang sabi ko sa asawa ko, kung mayroon akong pandagdag dyan sa magbabarbecue, kasi plano talaga magbarbecue na lang para katuwang ko rin siya. Dito lang kami. Yung papa lang nila ang mga ako lang dito kasama kasi ang inaano sa akin dito ng mga tao, magdadalaga na yung anak ko. Opo. Kung iiwan ko dito, lahat naman ng tao dito hindi mababantayan yung aking bata. Opo. Hindi natin alamin kasi hindi naman sa hindi ko naman inaano pong lugar na to. Marami talagang hindi magandang dito sa Delikado rin yung Nay, tawag dito yung balak niyong pag-barbecue. Siyempre, di ba, ito lang naman tanong ko. Yun po ay, siyempre, hindi na pagpag yun. Baga minsan pumapasok sa isip niyo na isang araw, sana ba hindi pagpag na yung itinda niyo? Nag-ano rin ako niyan, nagsalita na rin ako niyan na hindi habang buhay ito ang aking hanap buhay na pwede dito sa mga anak. Opo. Oo, totoo. Mas malaking tulong talaga sa amin yung pagpapagpag kasi kahit paano, diyan namin nakukuha yung rent, kahit yung rent ng bahay, bayad na tubig ng ilaw, pambaon nila. Opo. Pag humingi sila ng mga kailangan nila sa akin, kasi libre lang naman kasi sa school, uniform at gamit. Pag na yun, kailangan mo nang bumili lahat. Uniform, hindi naman kasi libre sa school yun. Doon namin inaano. Kaya nga sabi ko, hanggat kaya ko pa ng pagpag. Marami na rin kasi akong iniindang yung mga sakit tulad yung pamamanhit ng mga paa, mga kasi nga init, pasma, uya, kasama na yan lahat. Pag umuulan, kahit malakas ang ulan doon, wala kaming pandong yung bata lang nakasafety. Basa kami lahat mag-asawa. Basa talaga kami sa ulan. Ayun talaga ang inaano ko. Kaya nga sabi ko sa kanila, kung may pagkakataon, bakit hindi natin pwedeng bibigyan? Opo. Andiyan yung pagkukuha, siguro, pwede mo namang ibagsak sa iba, pero yung pagtitinda, kasi naano na rin ako sa mga bata, halos araw-araw. Pagpag ang ulam. Pagpag.
Pag hindi kami nakapanguha ng isang araw, gagawa sila ng paraan, hihingi ng pera, bibili talaga sila ng pagkain. Ayun ang ano talaga. Kaya, maaari lang, pinapatigil ko muna sila magkain. Kasi, ako na mismo, nagsasabi, hindi talaga malinis ang pagpag. Kasi, yung tao na, hindi mo naman alam kasi yung taong kumakain sa ganyang mga pagkain. Kung may sakit ba o wala, Opo. hindi natin alam. Kahit Hindi anong natin linis alam mo, eh. nandiyan pa rin yung Hindi natin alam kung ano yung kinakain natin. na pwedeng mangyari sa Oo. mga Kasi- kahit sa mga bumibili. Opo, sila tinapon na rin. Kaya nga, malaking insulto sa amin kapag nandun ako sa TAP. Opo. Kapag nakikita ko ng mga tao, mga estudyante, mga tao na tatanungin ako, pag nakalagay na sa sapa, ano yan? Pagkain ng aso. Nagsasalita na lang ako, hindi ko ito pagkain ng aso, pagkain ito ng tao. Malaking insulto sa amin yung sabihin na yung tinitinda ko pagkain ng aso. Para sa kanila pang aso pala, hindi nila alam pagkain ng tao. Sakit Isa rin sa kinakain namin. Napakasakit. At, Nay, na sa akin sana dumating yung araw, na hindi na pagpag yung itinda nyo. Kasi, delikado sa kalusugan nyo. Yung mga anak ninyo. Ilan ho ang anak ninyo, Nay? 4. At, sa akin sana last na yung 4, no? Kasi Hindi na mahirap po ang kasi buhay. Ano na po ako, katali na po talaga ako dahil ayoko na po talaga, ako na po talaga nagsabi sa asawa ko na sakto na yan. Wala naman tayong hihilingin. Babae, lalaki na yung anak natin. Ano Ano pa na ang po yan? aanay natin? Ahabulin natin. Kasi ganito na nga ang hanap buhay natin. Kailangan pa natin magparami ng anak. Hindi naman, ano yun, baka mamaya, isa sa mga anak mo hindi na mag-aral. Opo. Hindi ko rin kasi sigurado, kaya halos ayaw ko ito iiwan. Ito tsaka ito. Kasi ganitong edad dito ng mga bata, marunong na magbisyo. Isa Kaya yun. yan ang iniiwas ko sa kanila. Ayun itong bahay po nila, mga kapapi, ay, kanina po ito, Nay, Sa tiyuhin ko. sa Tiyuhin. At, kumbagay parang nasa gilid lang sila ng bakuran, mga kapapi. Tapos yung upa po ninyo dito ay 500 isang buwan. 500 isang buwan. Yung kuryente po ninyo, sub-meter. Ako, isang dito. Oo. Ayun, Tapos pagka mulan, bumagyo rito, naabot kayo ng baha. Pag malakas po ang ulan yung talagang hindi na kaya malakas ang hangin tulad. Isa po kami sa tumatakbo sa barangay. Naglilikas. Kasi alam mo na, ang hirap talaga mga papi, nakikita ko yung mga daga dito. Dito nakahiga yung mga bata. Parang, Naigaw kami dito, makikita nyo yung paa namin, kinikit-kit ng daga. oo. Magigisingan na lang namin, may mga sugat na yung dulo ng daliri namin. Ay, ganun buti hindi kayo leptospirosis. Itong ilang beses ko na ito napa-inject ng, ng anti-rabies. Oo. Kasi ito yung laging paborito ng agatin. Oo. May sa mukha, may sa kadaliri. Meron sa Kasi pag mukha? sa gilid siya doon, yung mga daga dyan, yung mga butas-butas na yan. Bakit yan lahat dito? Ay, grabe. Ay, ang daga pa naman dito katumbas Ang na laki ng ho. pusa. Oo, ang laki ho, mga kapapi. Tumbas na ng Sobra. pusa. Kaya, delikado. Ano yung mga sana mo, Nay? May mga sana ka ba? Sana yung inaano nilang pinangako nila sana sa kasi may pinangako silang imbaba ng bigas. Ayun, sana magiging totoo yun na mura. Kasi dati nakakabili pa kami ng 20 pesos na isda na tumpok. Ngayon, 50, 17 na eh. Hindi na kaya, malaking kabawasan na sa amin yun. Kung bibili pa kami kasi may rekado pa yun. Opo. Eh yung 100 mo, hindi na kasya. Bibili ka ng isang tumpok na isda ngayon. Ilang piraso lang yun, 70, 50. Eh ang bigas, ang 1 kilo ngayon dito, 55, 60. Saan mapupunta yun? Eh magkano lang yung kikitain mo sa pagpagtulad yan yan, kunti ang pagpag ko. Opo. Kumita man ako 500. Ang ginastos ko sa mantika, 150 na sa Ricardo, 72. Magkano na? Eh bibili pa ako ng bigas. Eh yung ulam, libre na kasi may pagpag naman. Opo. Yung kinuha nating pagkagabi, Ayun din mga magkano ho kaya yun? mga ano rin yan na takbo rin siguro ng 450 yan or ano 400 yan. Oo. Depende pa kung mauubo. Depende po. Oo. Ay, na huling tanong ko po, siguro dito kay Nicole. Nicole, meron ka bang wish?
kung bibigyan ka ng isang pagkakataon para mag-wish, anong wish mo? Sana makalak ko ng buhay. Sana alin? Sana po makaahon Kaahon saan? sa panganap buhay. Sa hanap buhay. Kasi nagagalit siya sa amin, puro na lang daw kami hanap buhay. Mm. Puro na lang hanap buhay. Dati daw, napapasyal ko siya. Sabi ko, ikaw pa lang kasi yung anak ko. Mm. Kaya kaya pa namin ikaw ipasyal. Kaya ka pa namin igala. Mm. Kung gusto mo pupunta ng ano. Minsan kasi naglalaro siya, masimba naman tayo, ma. Oo. Siyempre ako may kinagisnan akong reliyon. Kaya kung ano yung talaga akin lang yun. Hindi talaga akuhaan. Opo. Hindi talaga ako nag-ano. Kaya sabi ko sa kanya, kayo na lang. Mm. Ang ganun. Minsan siya, atin ng agapi kids kung tawagin nila. Umiyak na siya, oh. Anong gusto mong, saan mo gusto pumasyal, Nicole? Ah, Sanay kasi siya lang mag-isa na pinapasyal namin mag-asawa. mm. Kasi hindi naman, nung siya kasi ang anak namin, hindi talaga ito yung hindi kami dito panananirahan nung siya ang anak namin. Nasaan po Nasa kayo? Antipolo po kami. Papa niya sa grocery nagtatrabaho. Kaya pag linggo, talagang inaano. Paano namin ko siya. kayo napunta rito? Ano kasi doon, nangupahan po kami doon, nangupa namin doon, maliit pa dito, 2,000. Eh, hindi namin kaya kasi siya lang nagtatrabaho. Mm. Eh, sabi niya, doon na lang tayo sa Tondo, andun yung mga kamag-anak ko, Mm. andun din yung malakas ang hanap buhay doon. Mm. Masipag ka lang, madali ang pera. Mm. Sabi niya, kahit mangupahan tayo. Yun ang no? Yan ang Kaya napunta ang mukha dito sa Maynila, mga kapabi. Kaya mga kababayan natin na nasa probinsya na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Basta masipag ka, may pera, madali ang pera dito sa Maynila. Pero ito yung realidad, mga kapapi. Ito yung sitwasyon, mga kababayan na. Ayun na, Nicole. Saan mo gustong pumasyal? Kahit saan. Okay lang ba magkita tayo ulit? Ha? Ano pangalan ko? Papa Dins. No. Ayun ay, bago kami tumuloy, ay meron kaming ipagkakaloob po sa inyo. No, pagdamutan nyo nanay ito ha. Oo. So yun na lang ako. Ang ating ayuda, mga kapapi. As in, wala silang sala, mga kapapi. Pagpasok mo dito ng pinto, ayan na, diretso na po yan dito, mga kapapi. Ayan, Nay, para sa inyo po ito. Ayan, oh. Pagdamutan nyo na ito, Nay, ha. Ayan, oh. Grocery po. Ayan. Ayan. Okay lang po dyan ilagay, Nay. Oo. Tapos isang sakong bigas, Nay. Oh, may bigas ka na. Thank Oo. you ng marami, nakaiwas sa bibili ng bigas. Oo, tsaka hindi galing dyan dun sa pagpag. Hindi po galing sa pagkain. Oo. Kasi kadalasan ang kanin namin galing talaga sa tirang paanak ng inasal. Ay Oo. talaga pagkain namin. Ayan, para sa inyo yan, Nay, ha. Deserve nyo yan, ano. Thank you po. Thank you Oo. po ng marami. You're welcome, Nay. At, ayun, bago ako umalis, sabi mo nga kanina, kung maaari lang, hindi ka na magtinda ng pagpag. Diba? Sabi mo ay barbecue, Nay. Pag barbecue, be, okay ba sa iyo yun? Oo. Oh. Ibigay ko kay nanay, mga kapapi, ng panimula mo, Nay. Nay, ito, oh. Oh, umiyak na, oh. Umiyak na si Bebe. Hindi mama din. Oh. Hindi na si mama din. Oh, si mama na yan, ha. Oh. Nay, ito po ay inyong panimula. Pagdamutan nyo na ito. Galing po ito sa akin. Sasahod ko po sa YouTube. Ito po ay sinashare ko sa inyo. Oh. At salamat din sa pagbahagi ng kwento ng buhay ninyo. Nawa ay kapulutan ito ng aral, mga kababayan natin. Naging inspirasyon sa bawat makakapanood. At huwag natin husgahan, mga kapapi, yung mga nagpapagpag. Hindi natin alam kung ano yung kanilang tinitiis sa araw-araw, sa gabi-gabi na pagsasakripisyo nila. Hindi natin alam kung ano yung mga pangarap pa nila.
na hindi natupad dahil nga sa kakulangan sa mga bagay-bagay. Nay, ito po pagdamutan na ito po ay 5,050. Nay, ito po. Ilang, Nay? 1, 2, 3, 4, 5,000, Nay. 5,000. Grabe. Oo. Maraming salamat. Makakapagpanimula na po ako. Hindi lang po sa pagpag dito po, ito po ang panimula namin para kahit papaano maiwas ko yung mga anak ko sa pagsasama-sama sa delikadong punta sa rap, Opo. sa palaran. Ito po ang panimula para sa Opo. aming mga anak. Sana na magpagsimula kayo, ha? Sana magpagsimula kayo. At okay lang, mabalikan ko kayo. Opo. At gusto kong tikman yung inyong barbecue. Oo. Siguro, i-inform nyo ako, Nay, kung meron na kayong tindang barbecue na makita rin ng ating mga viewer, di ba? Masubaybayan yung development sa inyo, no? Yun na, paano po, tutuloy na kami, ha? Sige po, maraming salamat po. Yeah, welcome po. Welcome tayo, ha? Welcome po. Obe, may gusto kang sabihin? Harap ka. Ano ba? Thank you po sa inyo. Thank you, Papa Dins. May ka lang? Tagal-tagal na konsumo na po namin sa itong Oo. bigas. Opo. Malaking tulong po talaga sa amin yun. You're welcome nun, ha? Tuloy na kami, Nay. Sige po, thank you po ng marami. You're welcome po. Ayan, mga kapapi, tutuloy na po kami at God bless po sa ating lahat. Ang paggawa ng vlog tungkol sa pagpag ay isang karanasang hindi ko malilimutan. Nakita ko kung paanong ang mga bagay na itinatapon natin, kanin, ulam, ay ginagawang kabuhayan ng iba. Para sa kanila, ang pagpag ay hindi lamang pagkain. Ito ay buhay. Sa bawat kutsarang isinusubo, may halong tapang, panganib at pag-asa. Masakit isipin na habang ang ilan ay nagtatapon ng sobra, ang iba na may nagkakasya sa tira. Naramdaman ko ang hapdi, hindi lang sa sikmura, kundi sa puso. Ngunit sa gitna ng lungkot, nakita ko rin ang liwanag. Sa simpleng ngiti ng mga bata, sa determinasyon ng mga ina, at sa kabayanihan ng mga taong tumutulong sa abot ng kanilang makakaya. Dito ko naunawaan, may pag-asa pa.